Yung investing, ano din siya eh, journey siya, di ba? Hindi siya yung tipong one time, big time, di ba? Kasi yung investing, di ba, may sinabi ko nga na pagka hindi mo kayang bumili ng lupa, bumili ka ng lupa na nasa paso. Oo, di ba? yun ang sinabi ng nanay ko. Kung ano kaya mo, yun ang bilhin mo. Kung ang kaya mo, lupa sa paso, lupa sa sementeryo, yun ang hulugan mo. Natatandaan mo, bumili tayo ng lupa sa sementeryo kasi yun lang ma-afford natin at that time, di ba? Oo. Pinapakita pa natin sa mga anak natin, oh, may lupa tayo dyan, nagagalit sila. Kung ano yung kaya mo, magkano lang naman nun, 120 pesos, di ba? So, na-realize ko doon, habang nag-i-invest ka kasi, na-stretch ka rin eh. Kasi nagiging forced savings mo eh, di ba? Imbis na ilalagay mo yung pera mo sa bangko, nilagay mo sa lupa. Alam mo na hindi mo pwede i-cash yung lupa within a short time. Kaya nagkakaroon ka rin ng disiplina na hulog ka lang ng hulog. No? Na-stretch ka tuloy. Pagka na-stretch ka pala, may nangyayari sa'yo eh. Di ba? Kakaroon ka ng confidence kasi nababayaran mo, di ba? Yun, tapos, Oo, dahan-dahan. nare-realize mo, may capacity ka pala. Kaya lang, ang kulang mo lang kasi, stretching. Kasi pag na-stretch ka, you let go of less important things. Tapos, makikita mo yung result after a while na yung palang stretching na ginawa mo, medyo mahirap. Pero, nung nagbunga, ang ganda pala ng bunga. Kasi, real estate investing is for me the best kind of investing. Kasi, lumalaki siya eh. Nag-appreciate siya in value. Hindi mo naman binabantayan yung investment mo, no? Hindi mo siya na inaaral. Kaya actually, dito sa Kapayaman, TikTok ko, maglalabas kami ng video on real estate investing. Abangan ninyo. It will be in the yellow basket also. No? Kasi doon tinuro namin yung real estate investing. All the details about, all the things about real estate investing. Basic things that you have to understand.